Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Ating pumuksan ang ating mga Biblia sa aklat ng Mateo, chapter 1. Babasahin natin from verse 18 to 25. Matthew chapter 1, 18 to 25. Sabay-sabay nating basahin. Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, Holy Spirit, and her husband Joseph, and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, for that which her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife, but kept her a virgin until she had given birth to a son, and he called his name Jesus. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, O Diyos. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, O God, in our midst. Sinabi niyo nga po, Panginoon, sa iyong salita na ang sino mang nagkakatipon sa iyong pangalan ay tunay nga po na naroon ka, kasama ka po nila, Panginoon. At naniniwala kami sa araw na ito, Panginoon, ay kasama ka po namin. Ikaw po ay nananahan sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, let your Holy Spirit teach us tonight, O God. As we ponder upon thy word, Lord God, I pray in the name of Jesus, maunawaan po namin ang hiwaga ng iyong mga salita. At hindi lamang maunawaan, kundi ito po ay maisapamuhay po namin. Salamat po, O Diyos. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsasabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen. Kamusta po ang bawat isa? Ipagpaumanhin niyo po yung aking boses. Parang ngongo ako ngayon. Medyo congested. Medyo nabibingi ako ng konti. Batiin natin ang bawat isa. Merry Christmas. Ayan. December na eh. Sa Pilipinas, matagal nang nagsimula yung Pasko. Yan. Praise the Lord. Ayan. Merry Christmas po sa namamasko po. Okay. Praise God. So dahil po magpapasko na, ang ating pong series ay about Christmas. Ito pong series na ito, ginawa ko po ito, I think, 2021. Kung hindi ako nagkakamali. So, it's about time na i-review natin itong mga sermon na ito para matutunan natin yung mga dapat nating matutunan. Ang ating pong title for tonight is Silent Night. No? Silent Night. Probably some of you ay natatandaan ang sermon na ito, but this is a revised sermon. So, marami tayong binago. Nga ba Silent Night ang ating pinamagatan sa gabing ito? I choose the title for two reasons. May dalawang reason tayo. Una, Joseph is a hero, pero tahimik. Bayani si Joseph, no? Si Joseph na ama ni Jesus sa lupa, ngunit siya ay tahimik. In medieval times, knights were noblemen who served their king and defended the weak. They carried the title sir, no? Kaya nga yung palabas na ang tawag kay di ba? Kay Sir Lancelot, di ba? And were honored as heroes. A knight, kaya nga sinasabi, a knight in shining armor, di ba? Nga, they are heroes. Joseph is like that, a hero but a quiet one. Siya ay bayani, pero tahimik lang siya eh. He served the King of Kings, not with words, but with simple, steadfast obedience. He is called the Silent Knight because no recorded words from Joseph appear in Scripture. Pero
ama ni Jesus Christ sa lupa, pero ano lang siya nasa likod lamang. Walang na-record na words ni Joseph sa Biblia. No recorded words from Joseph appear in Scripture. Mary spoke, angels spoke, the shepherd spoke. Si Mary nagsalita. Yung mga angel nagsalita. Yung mga shepherd at saka yung mga magay, yung mga wise men. Sabi ng mga kwento, 3 hari. No? Pero sinabi lang 3 kasi yung gift ay 3. Pero hindi sinabing 3 hari talaga sa Biblia. Wala kang mababasang 3 hari ang dumalaw kay Jesus. So, lahat sila may sinabi, but he simply obeys. So kaya ang title natin ay Silent Night. And yet, his life shouts through his character, faith, and obedience. Tahimik siya pero yung kanyang buhay ay maingay. Di ba mga kapatid? Marami sa atin maingay, magsalita, maraming mabuladas, pero ang buhay ay taliwas. No? Pangalawang reason, bakit natin pinili ang Silent Night, it is a play of words. No? Play on words. We all know Silent Night, the famous Christmas song. Di ba? It's a play of words. So Silent Night captures both the spirit of Christmas and the powerful lesson we will learn tonight. Today we will learn what Christmas teaches us through the life of Joseph, the Silent Night, the foster father of Jesus. So Silent Night, sabihin nga natin, Silent Night. Hindi yung Silent Night. Ganun pa eh. Silent Night is a double meaning kasi nga, we are talking about a night in shining armor, na tahimik lang, pero kaya Silent Night. Okay, so alamin natin, ano yung matututunan natin dito. Last time, ang pinag-aralan natin is about Timothy, di ba? No? Tapos si kapatid na Cesar ay nag-preach about Titus and Timothy. Ngayon naman ay si Joseph. Ano yung matututunan natin sa buhay ni Joseph? Number 1, una ay righteousness. Joseph is a man of righteousness. Ang buhay ni Joseph, isa siyang tao, isa siyang lalaki na mayroong katuwiran. Mayroong katuwiran. Matthew 1:18-19, basahin natin ng sabay-sabay. Betrothed to Joseph before they came together. She was found from the Holy Spirit and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. Ano daw ginawa ni Joseph, mga kapatid? Natagpuan niya na si Mary, yung kanya pong fiancé, yung term na fiancé, isa modern term yun eh. Pero iba yung betrothed sa panahon nila, mga kapatid. His righteousness was grounded in the Scripture. Yung katuwiran ni Joseph ay nakabase sa sinasabi ng Biblia. Kasi pwede kang sasabihin mo sa sarili mo, matuwid ka, mabuti kang tao, no? Okay yung mga ginagawa mo, pero hindi naman nakabase sa Biblia. Maaring own principle lang. Pero si Joseph, ang kanyang katiwiran ay nakabase sa Biblia. Sabi dito, mga kapatid, Mary had been betrothed to Joseph. Betrothal in Jewish culture, modern engagement. It was legally binding, almost like marriage, usually lasting in a year before the couple lived together. Yung panahon nila, hindi katulad ng ating panahon, mga kapatid, pag sinabi mong fiancé, pwede pang pwede pang mamili, pwede pang manligaw ng iba. Ganyan yung pag sinabing fiancé, pwede pang i-break. Pero sa panahon nila, iba yung betrothal na tinatawag, mga kapatid. It is legally binding. Kapag itatapusin mo yung betrothal, yung kanilang pong relationship, parang hindi pa yun kasal, betrothal, then wedding. Parang engagement yun eh. Yung engagement period sa kanila, legally binding. Merong kasulatan na pinibigay at pipirmahan. So kapag meron kang ginawa doon sa panahon ng betrothal, yung panahon ng engagement, ay considered adultery. Andiyan kayo, mga kapatid? So nakikita natin, no? Breaking a betrothal required a legal divorce. Kaya kapag i-break mo yung betrothal, yung engagement nyo, sa panahon natin ngayon, pag i-break lang yung engagement, babalik lang yung sing-sing. Ayoko na.
Ayoko nang magpakasal sa'yo, naghihilig ka pala eh. No? Ayoko nang magpakasal sa'yo, peke yung kilay mo. Pwede mong ibalik agad mga kapatid kasi hindi ka nasayahan doon sa iyong engagement. Pero sa panahon nila, legally binding yun. Kailangan mo ng divorce bago tapusin yung betrothal. Antindi mga kapatid. No, break. Kaya nga, tayo ay engaged sa panahon natin ngayon. Naalala ko lang, sa panahon natin ngayon, engaged tayo kay Jesus eh. Ikakasal tayo sa pagdating ng panahon. Kaya dapat faithful tayo kay Jesus, hindi pwedeng mag-divorce, mga kapatid. Hindi pwedeng unfaithful tayo kay Jesus. Breaking a betrothal require a legal divorce. So Mary, being pregnant during betrothal, looks scandalous. Nakita niyo yung issue? Hindi ito simpleng engagement. Okay, sila ay betrothed to each other, engaged sila to each other, at yung panahon na legally binding, kapag ikaw ay natagpo ang buntis, yari ka. Scandal yun, mga kapatid. Scandalous yun, mga kapatid. Nandiyan kayo? Before they came together, sabi ng Bible, asan yung verse natin? Sabi dyan, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. Natagpuan siyang may baby or buntis, pero ang ginamit ni Matthew dito, mga kapatid, napakaganda, ginamit niya yung term from the Holy Spirit. Ginaw niya agad na itong bata na dinadala ni Mary, which is the Lord Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, ay from the Holy Spirit. Hindi ito sa kanino mang kalalaki. Joseph knew that the scripture says concerning this and obeys them. Bakit nating sinabi yung righteousness ni Joseph ay based sa Bible? Kasi nakalagay sa Bible yung ginawa niya eh. Anong sabi sa Bible, mga kapatid? Deuteronomy 24 verse 1. So basahin natin. If a man marries a woman, andyan ba? Yan. Okay. If a man anong gagawin? Kaya yung betrothal ay legally binding. Kailangan mo ng divorce. Okay? Nakasulat sa Biblia, si Joseph, the righteous man, sumusunod sa sinasabi ng Biblia, yun ang susundin niya kasi natagpuan niya na nga si Mary ay hindi karapat-dapat sa kanyang pananaw kasi hindi pa niya alam yung buong istorya eh. Siyempre, ikaw, nabalitaan mo, nalaman mo, found nga yung word na ginamit eh, na buntis yung fiancé. He did not do what is right. Being just man, resolved to divorce her quietly. The word, the act, just righteous, means anong nun? Yung sinabi doon na Joseph, being a righteous man. Anong ibig sabihin nun? Una, yung dikayos na yun, Joseph lived according to God's law. Sumusunod sa kung anong sinasabi ng Biblia. Sa anong sinasabi ng kautusan. Pangalawa, Joseph was morally upright. Ginagawa niya kung ano yung tama. Diyan kayo mga kapatid, sumusunod sa nais ng Biblia, sinasabi ng Biblia, at sinasabi niya, ginagawa niya yon. He is morally upright, matuwid na tao itong si Joseph. He did not do what is right simply to show people he is doing what is right. That is integrity. Diba? Marami sa atin gumagawa lang ng mabuti sa harap ng mga tao. Pag sa harap ng taong pinapa-impressan mo, nagpapa-impress ka, gumagawa ka ng ayos. Pero si Joseph, kahit may nakakakita o wala, kasi nga sabi niya, he is willing to, anong sabi niya? He decided to divorce quietly, tahimik lang. Hindi na kailangan i-public. So, he did not do what is right simply to show people he is doing what is right. Hindi niya pinangkalandakan, i-divorce ko to, sabi ng Biblia. Ganito ang dapat gawin, so gagawin ko to. Hindi ganun ang ginawa ni Joseph. What could have happened if Joseph divorced Mary publicly? O kasi sabihin natin, hypothetical. Andiyan kayo mga kapatid? Dinivorce ni Joseph si Mary publicly, hindi quietly. Ano kayang pwedeng mangyari kay Mary? Una, yung tinatawag na shunning. She and the child would be rejected by the community. I-reject sila. Bakit? Adulterer eh.
Mga kapatid, hindi naman naintindihan ng mga tao kung bakit buntis si Mary. Tayo, naintindihan natin kasi alam natin ang buong kwento. Kung binirake ni Joseph si Mary publicly, itong babae nito ay may anak, hindi aakin. Kami ay engaged. Ano mangyayari? Shining, i-reject ng community si Mary at saka si Jesus Christ. No chance of remarriage. Sino pa? Sino pa ang magpapakasal kay Mary? No, ito lang naman, hypothetical. No respectable man would marry an accused adulteress. Wala. Pangatlo, no support. Bakit? Single woman couldn't live or work independently. Paano makakapagtrabaho? Kaya mahirap maging single mom eh. Di ba? Ang hirap eh. Di ba? So, ganun din mangyayari. No support. Maghihirap. Number 4, legal penalty. Ito yung pinakamatindi. Pwedeng adultery could lead to severe punishment, even stoning. Sa panahon nila, pwede pa eh. Although, seldom, yung stoning sa panahon na nitong panahon na to, pero pwede. Pwede silang batuhin. Batuhin si Mary. Kasi nga, adultery. Okay? So, yun yung pwedeng mangyari. But si Joseph, he did what is right. No? Silently, yun yung nasib, gagawin ko yung kalooban ng Panginoon. Number 2, no? Righteousness. Joseph is a man of righteousness. Under that, his righteousness was grounded in Scripture. Secondly, his righteousness was motivated by love. Anong nagtutulak sa kanya gawin yung tama? Pag-ibig. Resolved to divorce her quietly. Joseph wanted to obey the law without crushing the person. Pwede mo namang gawin yung tama eh. Okay, ginawa mo yung totoo, alam mong tama. Pero siya, ginawa niya yung tama without crushing the person. Kasi alam niyang adultery kasi hindi pa niya alam yung buong kwento. Pwede niyang i-publicly divorce si Mary. Pero ang plano niya, i-divorce quietly. Bakit? Ayaw niyang mapahiya ito si Mary, mga kapatid. Ayaw niyang makrush itong si Mary. Joseph wanted to obey the law without crushing the person he thought had wronged him. Siyempre, nabalita mo, ikaw, no? Engaged ka, at yung engagement sa panahon na to, matindi ha. Tapos, nabalitaan mong mayroong buntis yung iyong fiancé. Diba? Hindi maaari. Siguro magwawala ka na. Doing what is right will make us legalistic. But the Bible teaches us that love should be the motivation of what we are doing. We must do what is right in a right way. Ulitin ko mga kapatid, doing what is right will make us legalistic. Okay, gawin yung tama, gawin yung tama, gawin yung tama, gawin yung naayon sa batas, gagawin yung batas. Ang mangyayari sa'yo, nagiging legalistic ka. Di ba? But the Bible teaches us that love should be the motivation of why we are doing wrong, what we are doing right. Kung yung ginagawa mong tama, ano yung motivation mo? Pag-ibig. Bakit ko ito ginagawa? Dahil sa pag-ibig. Kaya nga, we must do what is in a right way. Okay, ginawa ni Joseph yung tama. Yun yung plano niya eh. Pero gagawin niya yon ng may pag-ibig kay Mary. Nandun pa rin yung pag-ibig, mga kapatid. So Joseph had legal option. Ano yung mga legal option ni Joseph? Una, public shame, legal trial, possible severe punishment. In Jesus, we see the perfect balance of grace and truth. And sabi ng Biblia, John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the one begotten of the Father, full of grace and, sabihin nga natin, grace and truth. Nandun yung biyaya, nandun din yung katotohanan. Hindi pwedeng puro katotohanan lang. Nagiging legalistic. Hindi naman pwedeng nagiging puro love lang. Wala nang truth. So nandun yung balancing grace at balancing truth. Sabi nga, sabi ni Chris Hodges, truth without grace is what? Mean. Grace without truth is meaningless. Naintindihan ba natin to?
Truth without grace daw, okay, puro truth, pero walang grace, walang pag-ibig, nagiging mean tayo. Sabihin mo sa katabi mo, don't be mean. Huwag ka namang magaspang. Di ba? Don't be mean. Pag puro truth, walang pag-ibig, nagiging magaspang. Pero naman, pag puro pag-ibig, wala nang truth, meaningless. Puro pag-ibig, puro emosyon. Nawawala na yung katotohanan, nagiging meaningless. So sabihin natin, grace and truth. Yan, dapat balance mga kapatid. Una, yung righteousness niya nakabase saan? Sa Scripture. Amen? Nandiyan kayo? Amen. Pangalawa, yung righteousness niya ay may pag-ibig. Pangatlo at panghuli, under first point natin, yung kanyang righteousness ay merong wisdom. Coupled with wisdom. Okay? His righteousness was coupled with wisdom. He was thinking before acting. Okay, gagawin ko yung tama ng may pag-ibig, pero gagawin ko yung tama at pag-iisipan ko alin yung tama muna na dapat gawin. Andiyan kayo kapatid. Matthew 1:19, basahin natin. Basahin natin. Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived is from the Holy Spirit. Yung word na he considered these things, sa Greek word mga kapatid ay entumiomai. Ang ibig sabihin, to ponder in one's mind, think of, meditate. Talagang pag-iisipan mo. Ipapander mo ng maigi, mga kapatid, yung word na he considered these things. Biblical righteousness is not just doing what is right, but doing the right thing at the right time. Okay, alam mo yung dapat gawin. Pero alam mo yung dapat gawin sa tama. Kasi kung bara-bara ka, okay, ginagawa mo yung tama. Pero bara-bara ka, sige, gawin. Pero hindi mo pinag-iisipan kung i-implement yung tamang gawin, minsan nagkakamali tayo. Si Joseph, he's doing what is right. His motivation is love in doing what is right. And his righteousness is coupled with wisdom. Marunong mag-isip, mga kapatid. One thing we can notice here is, in this text, that even he came to know that Mary were pregnant, Joseph did not let his emotion take over. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Buhay pa tayo? Hindi hinayaan ni Joseph na yung kanyang emosyon ang manguna sa kanya sa pagdidesisyon. Okay, nabalalaman niya. Si Mary ay buntis. Yung aking fiancé ay buntis. Hindi! Di ba? Parang nagunaw na ang mundo eh. Sugurin ko lahat ng Hindi niya hinayaan, mga kapatid, yung emotion ang manguna. Aray ko, amen? Marami sa atin, ang ginagawa natin, ang nagdadrive sa ating mga desisyon ay walang iba kundi emosyon. Hindi, niloloko niya ako. Break na kami. Isang buwan pa lang kayo, kapatid, yung mga may dyan. May mga girlfriend, boyfriend dyan, hindi ko naman pinariringgan yung mga tao sa likod. Pero hindi natin pinariringgan. Huwag yung emosyon. Hindi lang pag-reply, ang tagal mo, mga 1 minute ka nang hindi nagre-reply, ayoko na. Break na tayo. Abay, break na agad. Diba, minsan yung emosyon natin ang nangunguna, hindi tayo nag-iisip. Dapat, okay, gawin mo yung tama, katulad ni Joseph. Pero dapat marunong tayo mag-isip. Huwag puro emosyon. Diba? Should he turn, One thing he can notice, Mary were pregnant, Joseph did not let his emotion take over. If it happened to most of us, or we will burst into anger and do something out of our emotion, di ba? Kung sa iyo mangyari yon, no? Sa iyo mangyari yon.
Siguradong mangunguna yung ating emosyon. Okay? Burst into anger and do something out of our emotion. Revenge is not in his vocabulary. Hindi niya siya, hindi, gagantihan ko si Mary. Wag ginawa niya sa akin to. Hindi papayag. Di ba? Ganun pwede. Pero revenge is not in his vocabulary. Gagawin ko yung tama. Tapos gagawin ko ng maayos. Heartbroken and betrayed, how should we respond? Kung binetray ka na, yung trust mo ay binetray, paano ka magre-respond? Heartbroken ka. How should we respond? Should we publicly shame her? Should he publicly shame her? Should he turn her over to the authorities to be stoned? Her explanation was unbelievable, even blasphemous. Okay, sige, sabihin natin na ginawa ni Joseph yun. Hindi, gaganti ako, susumbong siya sa authority kasi yung kanyang ginawa ay kasalanan. Maniniwala kaya yung mga tao, yung mga authorities, lalo-lalo yung mga Pharisees, yung mga Sanhedrin, maniniwala kaya sa paliwanag ni Mary, yung aking pong anak ay from the Holy Spirit? Hindi maniniwala, mga kapatid. Problem yun. Sabi ng Proverbs 24:29, anong sabi dyan? Basahin natin. Do not say, as he has done to me, I will pay the man back what he has done. Ulitin ko, do not say, wag mo daw sabihin, I will do to him as he does to me. Kung anong ginawa niya sa akin, gagawin ko rin sa kanya. Kaya sinasabi ng Biblia, wag daw nating sabihin yon. I will pay the man back for what he has done. Kung anong ginawa niya sa akin, gagawin ko rin sa kanya. Sabi mo sa katabi mo, wag ganon. Umamin na tayo, marami sa atin ganon eh. Diba? Pastor, hindi ako pinapansin. Hindi ko rin siya papansinin. Pastor, hindi nag-good morning eh. Hindi ko rin nag-good morning sa office. Hayaan niyo sila. Ganyan tayo kung ano pinakikita sa atin, yun lamang ang ating binabato. Pero sabi ng Biblia, do not say. Hindi tayo dapat naghihiganti, mga kapatid. Do not say, I will do to him as he has done to me. When emotion take over our mind, we will act foolishly. Di ba? Kapag yung ating emotion ang nag-take over, sigurado, yung ating gagawin ay kamangmangan. Wala sa hulog yung ating gagawin. Kapag hinayaan natin yung emotion natin, ang manguna. When emotion takes over our mind, we will act foolishly. Proverbs 13:16, and who are prudent, act with what? Everybody say knowledge. Ang sino daw matalino, ang taong matalino ay kumikilos ng merong karunungan. May kaalaman, nag-iisip. Act with knowledge, but fools expose their folly. Nakikita yung iyong kamangmangan. Pero ang taong matalino, ang taong mayroong wisdom sa Diyos, ang taong nag-iisip, ay pinag-iisipan muna ang kanyang gagawin. Ano yung mga bagay na ginawa ninyo out of your emotion, burst of emotion, na parang napifacepalm kayo kapag naiisip nyo? Napapaganon kayo. Ano ba naman yung ginawa ko? Diba? May mga ganyang moment tayo eh. May nagawa tayong bagay na out of emotion, hindi natin napapag-isipan. Si Joseph, mga kapatid, he considered these things. Pinag-isipan niya. We must all learn from Joseph how to ponder before doing things. Think first. Sabi natin, think first. Para malaman natin yung aral ng pag-iisip muna, ito yung kinuwento natin noon, yung The Legend of Gellert. Gellert is a favorite hound of Llewellyn, King of Gwynedd, in North Wales, sa London, Wales, di ba? Tama ba?
Llewellyn wasn't happy that his favorite hound wouldn't join him but went hunting anyway. Ito daw po si Llewellyn the Great, King of Gwynedd. Meron po siyang aso, ang pangalan si Gellert. Okay? At mangangaso siya, maghahunting siya, pero hindi siya masaya kasi yung aso niya naiwan. Naiwan sa bahay, hindi sumama. Ano? Hunting anyway. Tas tumuloy siya. When he returned to the house, he was greeted by Gellert, yung aso niya. No? Pagbalik niya from pangangaso, from hunting, nakita niya yung aso, binati siya ng aso. Sabi ng aso, hello. Binati. Ano? Whose jaws were dripping with blood. Tumutulo yung ng dugo yung kanyang panga. No? The first thought Llewellyn had was that his beloved dog might have killed his 1-year-old son. Yun ang nasa isip niya agad eh. Naku, baka nilapan nito yung aking anak, 1-year-old son. When he got in the house, the whole room was turned upside down. Magulo yung kwarto, mga kapatid. Upside down lahat. No? And the cradle was overturned with no sign of the baby. Yung cradle, yung kuna, no? Nung crib ng baby, nakataob. Tapos parang wala yung baby. You know, fearing the worst, Llewellyn, furious and convinced that Gellert killed his son. Nagalit siya dahil naisip niya pinatay ni Gellert nung aso niya yung kanyang son. Llewellyn, furious and convinced that Gellert killed his son, took his sword and plunged into the dog's heart. Sinaksak niya si Gellert. While Gellert was dying, a baby's cry came from beneath the cradle. May umiyak. Biglang umiyak. Confused, Llewellyn picked it up and found his son underneath and dead wolf lying beside. He finally realized that he killed his most beloved and faithful dog, who bravely killed the wolf and saved his son's life. Nakita natin, minsan kailangan tayong wag magpadalos-dalos eh. Kasi meron tayong mga action na mapagsisisihan later on. So kailangan wag yung ating emosyon ang ating paiiralin, mga kapatid. Joseph silently taught us not to make decision out of emotional outbursts, but think it through and let God direct our path. Para magkaroon tayo ng tunay na righteousness. Una, mga kapatid, dapat yung righteousness natin base sa sinasabi ng Biblia, yung righteousness natin motivated by love, and yung righteousness natin ay dapat coupled with wisdom. Nag-iisip. Pangalawa, faithfulness. Una, righteousness. Pangalawa, faithfulness. Joseph is a man of faithfulness. Basahin natin, Matthew 1:22-25. And this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. He did as the angel of the Lord commanded him, took his wife, until she had given birth. Jesus. Pangalawang karakter ni Joseph na makikita natin faithfulness. Joseph is a man of faithfulness. Una, faithful siya sa Diyos eh. Tapat siya sa Diyos, mga kapatid. Joseph responded to the dream immediately. Ibig sabihin, meron siyang magandang relationship sa Diyos. Faithful siya sa Panginoon. Parang ang motto niya, sabihin mo, Lord, susunod ako. Nandun yung kanyang ganyong attitude. The way he responded to the dream is implying that Joseph has a strong relationship with God. You don't obey dreams unless you have a deep relationship with God. Diba? Nangusap ang Panginoon sa kanya sa pamagitan ng panaginip at immediately sumunod siya. Oh. Kung nangyari sa atin yun, ay pag-iisip pa tayo. Bakit ako susunod? Bakit Lord? Hindi pa ako ready. Marami tayong dahilan, mga kapatid. Pero maayos yung relationship. You trust God even when you don't understand everything. Magtiwala tayo sa Diyos. Kahit hindi natin naiintindihan ang mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. He trusted God and in turn, God trusted him with his precious son. Joseph did not always know all the details, but he acted in faith, knowing God would lead him to the next step.
Hindi naman niya alam lahat ng details. Alam ba niya itong si Jesus Christ, yung baby na iingatan niya, ay magiging tagapagligtas na later on? Preview lang konting-konti lang yung kaalaman niya Ano? Pangalawa, faithful to his family. Una, faithful siya sa Diyos. Pangalawa, faithful siya sa pamilya niya. Joseph faithfully fulfilling his role as a responsible, reliable, trustworthy husband to Mary and foster father to Jesus. Faithful siya sa pamilya niya He stayed with Mary no matter what, nanatili siya Kahit hindi niya naiintindihan yung big picture. No? Konti lang yung naiintindihan ni Joseph pero nanatili siya. He protected his family from danger. Si Herod, di ba ipapapatay nga lahat ng panganay na yung baby No? Papapatay ni Herod Anong nangyari? He protected his family from danger. He provided for them even in poverty. Kahit mahirap. Nag-provide si Joseph. Bakit natin nasabing mahirap? Yung in-offer nila dun sa templo dab lang Ang sinasabi ng Biblia kapag ikaw ay mahirap, maaari mong i-offer yung dab, no? Yung kalapate. So ibig sabihin mahirap si Joseph. Pero nag-provide siya sa pamilya niya, no? Ginapang niya, kumbaga sa term ng Pilipino. He guided them spiritually, dedicating Jesus, obeying the law. Hindi lamang pinrovide kasi minsan, okay, nakakapag-provide tayo sa pamilya natin. Pero if you are faithful to your family, providing for your family is not enough. Dapat you guide them spiritually. Okay, nabibilan mo ng mga gusto nila. Nakakakain 3 times a day. May merienda pa. Nakakapag-McDo at Jollibee twice a month. Hindi mo tinuturuan ng gospel. Hindi mo tinuturuan maging mabuting tao. Pero ang magkaroon ng mabuting relationship unahin ng Panginoon, you fail as a parent. Di ba mga kapatid? So faithfulness to God first. Secondly, faithful to your family. Gawin mo yung dapat para sa pamilya mo. Ingatan, protektahan, turuan, and provide for the family. Kaya nga faithful siya sa pamilya Joseph represent all the silent supporters in our lives. May mga taong sumusuporta sa atin natahimik lang Amen. Yung mga tao nagpe-pray sa inyo, supporter nyo yan. Andiyan kayo mga kapatid? So magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa mga kapatid na nagpe-pray sa akin. No? They wish me well. Hindi ako sinusumpa. Ayan, praise God. Diba? Salamat sa Diyos mga kapatid. They are silent supporters in our lives. People who don't preach, don't speak much, but live out their faith faithfully. Yun, napakalaking bagay Hindi naman nagpe-preach, hindi naman nagtuturo, pero yung tapat na naglilingkod sa Panginoon, laging umaatin, silently naglilingkod sa Diyos, o ano man yung paggawa nila para sa simbahan, no? Joseph represents them. Katulad sila ni Joseph, nasa background lang lagi. Sige, gagawin ko lang yung pinaggagawa sa akin ng Panginoon. Ingatan ko yung pamilya ko. Di ba, kapatid? Ipunta ko sila sa Egypt, magtago kami ron. Kasi nga, hinahanding sila My father is living example of a silent night. Itong tatay ko, yung tatay kong silent, parang silent din to I never learned doctrines, theology, philosophy sa aking tatay. Hindi siya nagturo sa akin ng theology, philosophy and everything from him. We had no conversation about those stuff. He often silent and does not talk much. But I learned from him how to be faithful to your family and practice what you believe. Ito yung natutunan ko sa tatay ko. Hindi ko sa niya natutunan yung mga doktrina. Hindi ko yung malalalim na tungkol sa Biblia. Pero natutunan ko sa kanya silently, nakita ko na paano maging faithful sa pamilya, sa Diyos, gawin mga dapat pinagagawa. Yung tatay ko simple lang Hindi siya grade 3 lang ang tinapos ko. Hindi siya nakapagtapos. Pero mga kapatid, yung tinuro niya sa akin, ikikip ko yun. Na maging faithful sa Diyos, maging faithful sa pamilya. No? Joseph silently taught us to have faith in God, believe every words that God will say. He also taught us to be faithful in God and to people around us. Bihira na yung faithful
ng mga tao eh. Yung mananatili, loyal, tapat, hindi ka ibibetray. No? Bihira na lang yung mga tao na yun. Be faithful, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, be faithful. Una, faithful sa Diyos, faithful sa pamilya, at faithful sa paligid natin. Ano? Hindi yung nilalaglag ka pag nakatalikod ka. Ay, ayan, ganyan yan. Sama na ugali yan. Nilalaglag ka pag no, faithful, loyal, pinoprotektahan kayo yung mga taong kailangan. Lastly, ang makikita nating ugali ni Joseph is obedience. Joseph is a man of obedience. Una, righteousness. Pangalawa, anong meron siya, mga kapatid? Faithfulness. Pangatlo and lastly, obedience. Ito yung si Joseph ay masunurin sa Diyos. Matthew 1:24-25. When Joseph woke from sleep, anong ginawa ni Joseph? He did as the angel of the Lord commanded him. Napakasimple. Pagkagising niya, kasi nangusap ang Panginoon sa kanya sa panaginip eh. Pagkagising niya, hindi na nagkape. Pagkagising niya, anong ginawa niya? Anong ginawa? Mga kapatid? He did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife, but kept her as a virgin until she had given birth to a son. And he called his name Jesus. Yung mga inutos ng Diyos sa kanya sa panaginip, ginawa niya. Specifically, Joseph taught us, obey first before complain. Sabi mo sa katabi mo, obey first before complain. Pag may pinagagawa si Lord sa atin, mga kapatid, wag nang mag-angal, wag nang, ang dami pang sinasabi. Yung mga anak ko, pagka may inuutos ako, minsan madami sinasabi. Sabi ko, wag yung, ang dami pang sinasabi. Mga kapatid, pag may sinabi si Lord, lalong-lalo na si Lord sa atin, abay, sundin natin, mga kapatid. Obey before complain. Di ba, motto yan ng slogan yan ng mga army. Joseph is an example of the military slogan which say, obey first before complain. He did not even question what God wants him to do. He simply obey immediately. Hindi niya natin, Lord, pupunta kami sa Egypt, anong sasakyan namin? Lord, paano? Wala akong budget. Kapag may inutos sa atin ng Panginoon, may pinapagawa, mag-share ka. Tinatatakot ako, Lord. Magbigay ka. Paano yung yung pang-iced tea ko? Pang milk tea ko, wala na. Nag-iipon ako, Lord, ng pang iPhone 18 ma-advance ka pa. Bakit ako magta-tithes, Lord? Diba? Bakit ako mag-o-offering? Yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, mga kapatid, minsan marami pa tayong sinasabi bago tayo mag-obey. Diba? Obey first before complain. Hindi na siya maraming tanong-tanong. Sabi doon na ang linaw, mga kapatid Diba? After Joseph, when Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. Immediately, God said, take Mary. Anong ginawa niya? He took Mary. Name the baby Jesus. He named the baby Jesus. Flee to Egypt. He left that night. Umalis din. Diba, mga kapatid? Sumunod siya. Matthew 2:13-15, basahin natin. Now, when they had gone, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, go up, take the child and his mother and flee to Egypt and remain there until I tell you. For Herod is going to search for the child to destroy him. So Joseph got up and took the child and his mother while it was still night and left for Egypt. Examples of Joseph obedience. Napaka-obedient ni Joseph. Tignan niyo ito, mga kapatid. And as you know, that is just one of many examples of Joseph obedience to God. Una, Joseph and Mary obeyed both the Mosaic law and the laws of the land. Sumusunod sila Sa batas ni Moises, sa batas ng lugar na yon, ng land. They made the 90-mile journey from Nazareth to Bethlehem to be registered for the census under Roman law. Pasunurin sa batas Di ba? Nagpa-census. Anong ginawa nila? Hindi kami papasensus, mga rebelde kami. Ganun ba ginawa nila? Hindi, sumunod sila sa batas. Naglakbay sila 90-mile journey from Nazareth to Bethlehem.
para magpa-register. Di ba? Masunurin sila sa batas eh. They circumcised Jesus on the 8th day. Kasi ayun yun sa Mosaic law eh. Dapat lahat ng batang 8th day ay dapat magpatuli. Oh. Pinatuli nila si Jesus Christ, circumcised Jesus on the 8th day according to Moses' law. Then they took Jesus to Jerusalem to purification when the upper and middle class people would donate the lamb, but the poor were required to dedicate to turtle doves, and that's what Joseph did. No, kalapati kasi nga mahirap lang sila eh. Oh, yung iba, mayayaman, may mga project ng flood control, mayayaman, mga lamb, mga bull, pero sila Joseph, simple lang. Dove lang. No? Kaya Christians should be the most obedient citizens of the land. Amen? Parang ayaw Sabihin mo sa tabi mo, dapat masunurin na. Pag sinabing huwag tatawid, huwag tumawid. Nakakamatay. Nakalagay, huwag tumawid. Ang mga Pilipino, talaga naman eh. Huwag tumawid. Alam nyo, ito mga napansin ko mga kapatid yung mga napakasimpleng mga babala or rules, hindi naman na kailangan yan actually kung masunurin di ba? Dahil nga napakamasunurin ng mga Pilipino, kailangan pang, wag umihi dito, wag magtapon dito, magbuhos pagkatapon gamitin. Saan ka naman nakakita? Understood na yun pag ginamit mo, buhusan mo. Bakit kailangan pang lagyan ng batas? Kasi nga, masunurin ng mga Pilipino. Buhusan, pagkatapos gamitin. Napakasimple. Kung ang mga tao masunurin, bakit pa kailangan yun? Kaya nga dapat tayong mga Kristiyano, kahit na lalong tayong mga Pilipino, dapat masunurin sa batas. Amen mga kapatid? Amen? Pagka red huwag tumawid. Kapatid, Baka mamaya mahuli pa kayo na jumijingle bell sa pader, Kapatid. Wala tayo sa Pilipinas. Kahit nasa Pilipinas naman tayo. Christians should be the most obedient citizens of the land. No? Dapat sundin natin yung mga batas dito sa bansang ito. No? Joseph taught us, obey without hesitation. Even though he was broken-hearted, he says, yes, Lord, I will obey. Diba? Sumusunod siya without hesitation. Kahit masakit, kahit hindi pa niya naiintindihan yung whole picture, susunod siya sa Panginoon. He chose to do the will of God over his dignity. God pleaser versus man pleaser. Diba? Hindi. Buntis, hindi naman ako Hindi niya inisip yung kanyang Basta sinabi ni Lord nagtitiwala ako sa Panginoon Siya ang nakakaalam niyan. Ako hindi ko naiintindihan yan No? Excuse me. Even he didn't fully understand why he says, yes, Lord, I will obey. Excuse me. Joseph's attitude, say it and I will do it, Lord. Just do it. Amen? Yung ganyan yung attitude niya Sabihin mo lang, Lord, gagawin ko. God providentially used Joseph's obedience to protect baby Jesus from Herod. Ginamit naging kasangkapan si Joseph para ingatan si Jesus na ating tagapagligtas. Lastly, Joseph taught us, act more, talk less. Lastly, sa ating pong obedience, tinuturuan tayo ni Joseph na, anong tinuturo niya sa atin? Act more, talk less. Joseph silently taught us to act more and talk less. We often talk much. Amen? Tama ba? We often talk much, complain much, rather than do more. Marami tayong sinasabi. Tapos maraming angal. Pero konti lang gawa. Yun ang ginagawa natin mga kapatid Righteousness expressed in obedience, not so much in its speeches. Walang maraming pampabuladas, maraming pabida. Huwag na natin tigilan natin yun mga kapatid. Gawin natin yung nais ng Panginoon. Minsan mas marami pa yung sinasabi natin kaysa dun sa ating pagsunod sa Panginoon Let me close this message mga kapatid.
God used Joseph as an ordinary, simple, quiet man to perform one of the most important role in history, support Mary and protect the Messiah. Simple lang ordinary tao lang si Joseph eh. Simple, quiet man. Joseph was a silent knight, a hero behind the scene. Silent lang siya. Tahimik si Joseph pero maingay ang kanyang testimony. Amen? Tahimik lang siya pero yung testimony niya, maingay. Yung marami sa atin, kabaliktaran. No? Maingay yung ating bibig pero yung testimony yung sira. Nawa, hindi tayo ganun. No? God sees every hidden act of obedience. Let you be encouraged with that truth, mga kapatid. Nakikita ng Panginoon yung mga ginagawa natin kahit hindi nakikita ni pastor, ni kapatid, mga tao sa paligid natin. God sees every act of obedience. God honors those who support others in their calling. Kung ikaw nasa likod lang, support ka lang, hindi, nandito lang po ako, ganito lang po yung ministry ko, support ministry ako eh. Mga kapatid, napakahalaga ng ating mga ginagawa sa harapan ng Panginoon. Ino-honor ng Panginoon yung mga ginagawa natin, even you consider yourself support ministry. No? God honors those who support others in their calling. Kasi kung wala yung mga support ministry, paano makakapaglingkod yung mga iba na tinawag sa frontline, mga kapatid? Katulad ng mga apostol. Diba? Anong ginawa ng Panginoon? Nagtalaga sila ng mga diakonos para mag-serve ng pagkain sa mga dapat pakainin, para makapag-focus yung mga apostol sa pagpipreach. Support ministry lang yun, pero napakahalagang ministry yung pinigay sa kanila ng Panginoon. This Christmas, may Joseph remind us to live righteously, be faithful, obey God without hesitation. Even if no one notices, even if we are not in the spotlight, even if we serve quietly. In God's kingdom, silent nights are never forgotten. Kahit parang nasa likod ka lang, nasa background ka lang, no? Wala ka sa limelight, wala ka sa pulpit, nakikita ka ng Panginoon. No? Lahat ng trabahong ginagawa natin para sa Diyos ay mahalaga. Amen? Let us all stand. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Marami pong salamat, Panginoon, sa biyaya niyo po sa amin sa gabing ito. Salamat sa mga mensaheng tinuro niyo po sa amin, Lord, na natutunan po namin sa buhay po ninyo.